Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong mga pahayag ni Executive Secretary Bersamin na kung saan nag-react ang maraming Pilipino. Yun, inuulan siya ngayon ng batikos sa social media. Ito, post ng Philippine Star. Just in, sabi ng Philippine Star, posted 2 hours ago. Malacanang hits, tinira, binatikos. Malacanang hits former President Rodrigo Duterte over his latest statement directed to the military. Calls on the former Chief Executive to respect the Constitution and to desist from being irresponsible. Irresponsible daw si PRRD. Executive Secretary Lucas Bersamin, ito yung statement niya. No motive is more selfish than calling for a sitting president to be overthrown so that your daughter can take over. Sa mga nakapanood sa press con, live interview ni PRRD kagabi, meron ba siyang sinabi na ang mga military, ikudita, i-take over nila, patalsikin nila ang Pangulo? Wala naman Nanood ba itong si Secretary Bersamin ng press conference ni PRRD kagabi o bali-balita lang niya? Dagdag pa niya. And he, former President Duterte, will go to great and evil lengths such as insulting our professional armed forces by asking them to betray their oath for his plan to succeed. So, yung mga nakapanood buo yung press con, live interview ni PRRD kagabi, mag-comment kayo. Kasi inaakusahan ngayon ng Malacanang si PRRD na nanawagan daw itong si PRRD na magkuditang mga sundalo. May ibang post sa Philippine, I don't know kung anong dyaryo yun. Ganito rin Wala naman siyang sinabi na i-overthrow ng sundalo, ng mga sundalo, ayaw nga niya Ang sabi lang niya is, magsalita kayo. Ang sinabi niya, matandaanan ko is, do you still support President na adik? Yun ang tanong. Tanong lang yun. Kaya sa inyo, magsalita lang kayo. Ganun lang sinasabi niya basahin natin ngayon itong mga comments. Ang daming comments. Dario Balaba Dominici Araynado. The best president and good public servant, Sara and Rodrigo Duterte. They were honest to serve the Filipino people. Patrick Lopez. What's wrong with the call to protect the Constitution? To be loyal to the Constitution and the masses and not with their superiors. Tama. Nanawagan ang Pangulo na i-protect ang Constitution. Yun naman lang sinasabi niya. Wala naman siyang sinasabing i-overthrow. Dario Balaba Araynado. In short, only the Duterte family is the hope of our country today and in the future because of their strong governance and honest public servant. That's all. Okay, John G. Gonzales. Ito yung sinasabi ko. He never called for a coup. He even said, ayoko. Kayong nakapanood, di ba? Ayoko. Hindi yan. Hindi naman kailangan magdala ka ng tangke sa street. Sabi niya, ayaw niya. As a former president, ayoko. Kaya na itong sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na patalsikin ang sitting president para makaupo ang BP Sara. Kung interesado pa ang BP Sara na magpresidente, noon pa sana. Sinong nangunguna sa mga surveys before 2022 election? Wala
ng iba, kundi si Pipi Sara. Then Mayor Inday Sara. Kung gusto pa niyang magpresidente, noon pa sana. Wala sana tayong problema ngayon. Nananahimik yung tao. Nag-file na nga siya ng kandidatura niya na mayor ng Davao City. Sinong lumapit? Di ba ang Marcoses ang lumapit? Aminado si Senator Amy. Siya ang naging tulay. Anong sabi nila? Tulungan nyo kami. Matatalo kami kung hindi nyo kami tulungan. Correct. Kaya ako, pamilya namin, although Ilocano kami, believe kami sa Marcos Sr., kailan kung nung last election, naglaban Sara Duterte versus BBM, Duterte kami. Hindi kami boboto sa Bongbong Marcos dahil personal, hindi ko naman kilala yung Bongbong Marcos. Nababalitaan ko lang noon na anak ng presidente. Kaya lang, walang ginawa kundi mag-party-party. Yun ang image sa akin ng isang Bongbong Marcos. So bakit kami bumoto sa isang Bongbong Marcos? Dahil sa mga Duterte. Nakipag-team up. He never called, John J. Gonzales, he never called for a coup. He even said ayoko because he was once a president. All he said was protect the people. You're just setting the stage to arrest Sara and declare martial law. Yun. May akusasyon na itong si John J. sa Malacanang. Blaine Flores, sabi niya, the best president, Duterte. Bakit walang mag-comment ng anti-Duterte dito? Halos lahat. Pro-Duterte itong nagko-comment. Nakakatuwang magbasa eh. Bessie Ramos Fernando, hindi naman bulag ang mga taong bayan. Sara has all the opportunity. Ito na yung sinasabi ko. Sara has all the opportunity to win the president. Pero, she was never interested. That is why they encouraged her to be their VP to gain votes on Mindanao. Besides, President Duterte never encouraged military coup. Watch his live broadcast. Please lang naman, taga Malacanang, manood naman kayo. Huwag kayong maniwala lang sa ipinarating sa inyo. I doubt kung si Secretary Bersamin nanood siya yung buong episode na more than 1 hour. Kaya kung nakapanood lang kayo, hindi kayo magsasabi ng ganito. Venus Narag. Sabi niya, their allegiance is for the country and its people and its constitution, not to the sitting position. Ang mga military dapat constitution and the Filipino people ang kanilang allegiance. Nako, ito, M.V. Stone. Basahin ko lang ha. The most corrupt former Supreme Court Chief Justice in the whole history of the Philippine judiciary. Si Cardo Villases. Defend the Constitution and its people, not the sitting person in the position. Jack Pilar. Nakakapraning talaga, considering that majority of the military men have their loyalty to the elder Duterte. Sinong nagpataas ng sweldo ng men and women in uniform? Diba? Duterte lang. Kaya ito, naprapraning sila. Kasi baka mamaya biglang Kaya lang, personally, kung tatanungin nyo, hindi maganda yung kudita. It's bad for the country. Naranasan ko na yan na nag-participate ako sa bloodiest kudita noong December 1989 laban sa Cory administration. It's not good. So, I believe hindi mananawagan si PRRD ng kudita dahil alam niyang masama. Ano yung panawagan niya? Magsalita lang kayo, sabi lang niya. Kasi ang ating bansa ngayon,
nalalagay sa alanganin, nasasadlak sa kadiliman dahil sa grabing korupsyon. Again, si Katunying, maalala ko ulit. Very good, Katunying. Salamat sa nagsalita ka. Marcos loyalist, Marcos supporter ito. Sabi niya, talamak, garapalan ng korupsyon sa gobyerno. Magsalita po kayo, Pangulong Marcos. Patigilin nyo. Kung hindi kayo magsalita, kinukonsinti nyo ang korupsyon. Papayag ba tayo na malubog na lang tayo sa kahirapan dahil sa korupsyon?